mga kapatid. Tol, pakinggan naman natin. Di ba? Walang ibang bibigay ng pakahulugan sa ating tenets and code of conduct ng pinakamaigi. Hindi si Brad Doy, hindi si Brad Dodd, hindi si Brad Nerio, kung hindi ang mga founding fathers ng Tau Gamma Pi. Samantalayin natin. Diba? Minsan time element. Kahit sa may pandemya. Minsan, aminin din natin, race against time. Matatanda ng founding father natin. Sino mag-aayos? Nagkakagulo ngayon mga national premier natin, di ba? Matagal na tayong walang lideratong nasyonal. Marami na tayong pandaigdigan. Kaya dapat yakapin ninyo ng maigi ang mga kapwa Triskelion. Lalo't higit respeto sa ating founding father. Okay ba yun? Para hindi na lumawig. Pwede na tayo, Brother Dodd. Pinakikilala po natin yung napakasigasig na isa sa mga kumumbinse sa ating founding father na lumabas na kayo muli. Di ba? Sa mga nagdaang panahon na walang liderato ang kapatiran ng national and international. Walang iba. Ang napaka-humble, napakasipag at ikinararangal ko bilang isang Triskelion. Si Kuya Brad Dodd Peralta. Thank you, Brad Lloyd. Magandang umaga sa inyo lahat at I want to say congratulations sa atin. Dahil itong pagkakaroon natin ng TGP Global ay isang tagumpay nating lahat. Isang implikasyon, kung mapapakita natin, may video tayo ng mga bumabati na mga distinguished na Triskelions. Isa dyan si Police Brigadier General Vic Danao ng NCR Police Office. Sabi niya, global na tayo ngayon. Hindi lang ibig, ang dating sa akin, hindi lang ibig sabihin na meron na tayong struktura para ma-manage yung ating fraternity sa buong mundo. Tsaka mga branch natin, magkasundo-sundo tayo, magkaisa. Pero ibig sabihin din doon, pwede na tayo mag-initiate sa ibang bansa. Naintindihan niyo ba yun? Kasi ngayon, ang nire-recognize lang natin na brand, yung na-initiate sa Pilipinas. Di ba? Yung mga brands natin abroad, lahat yan initiated dito, di ba? In fact, isa sa mga problema natin ngayon, may mga brands na initiate sa isang country. No? Sa labas, in-initiate ng mga brands. Pagdating nila sa Pilipinas, hindi sila kinikilala. No? So isang mangyayari sa Tau Gamma Phi Global ay magkakaroon tayong initiation rights na common sa buong mundo. So kahit na nag-i-initiate tayo ng Amerikano, ng Italiano, ng Arabo, ay pareho yan. Ang Tau Gamma Phi will be an international fraternity galing sa Pilipinas. Okay ba yun? At sisiguraduhin natin yung initiation rights natin, ay papasa kahit na anong bansa. Alam niyo, maraming gustong sumali sa atin. In fact, hindi lang mga estudyante. Yung mga, kunyari, mga anak ng mga brad. Di ba? Na nag-abroad na. Gusto nila maging brad. Problema nila, sino mag-initiate? Tatanggapin ba yung initiation na gagawin dito sa ibang bansa? Okay? So, isa yan sa layunin natin. Kasi international na tayo, global. Hindi tayo, ibig sabihin na international na tayo kasi yung mga brands na na-initiate dito sa Pilipinas, nag-abroad. International at global na tayo kasi yung mga brands natin na nasa ibang bansa ay gumagawa na ng chapter at nag-i-initiate doon. Okay? So magkakaroon na kayo ng mga brand na blonde. Okay ba? Magkakaroon na kayo ng brand na talagang maiitim at kulot ang buhok. Okay ba yun? Pati sis, magkakaroon na kayong sis na blonde. Pero that depends kung anong plano ng mga sis. Palagi kami tinatanong,
paano yung Sigma kasama ba dito sa Tau Gamma Phi Global? Ang sagot, ngayon hindi pa. Ayusin muna natin yung Tau Gamma Phi Global, and then ang mga sis, kailangan magdesisyon. Kung gusto nyong sumali, gagawin na natin Triskelion Global yan, o gagawa kayo ng Tau Gamma Sigma Global. Okay? Yun ang sagot sa mga sis na tinatanong nila. Desisyon ng mga sis, hindi desisyon ng brands. Bakit ba ako nandito? Gumawa kasi ng committee ang mga founding fathers para ma-establish yung struktura ng Tau Gamma Phi Global. Ang unang-unang kailangan mangyari, magkaroon tayo ng constitution, and explain na siguro sa inyo ni Brad Lloyd. So yun yung task force ko, ginawa na akong chairman nun. Okay? Ako yung chairman ng task force global. Okay. Magandang araw po mga kapatid. Dumating na po ang araw ng ating deklarasyon ng PGP Global Constitution na pinagtibay ng halos 65% or almost 66% of all councils required to vote. At dahil ito, nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga konseho na sumuporta dito sa konstitusyon na ito. Ang konstitusyon na ito po ay para sa ating lahat. At doon naman po sa mga kapatid natin na merong agam-agam na sa tingin nila ay may mga kulang o merong mali o merong hindi tama. Iniimbitahan ko po kayo, inaaya ko po na ngayon kayo na po ay may karapatan na itong ating konstitusyon na ito ay tadlagan po ninyo kung tingin niyo po ay kulang. Baguhin po ninyo kung may nakikita kayo hindi tama at bigyan po ng mga solusyon doon sa mga bagay na tingin niyo may mga mali. Dahil kayo po sa aming pagsalamuha sa inyo, nakita po meron kayong kanya-kanyang mga problemang inilahan na alam ko naman po na kayo ang nakakaalam kung paano magsolusyon. Ngayon, ilagay na po ninyo dito ang inyong mga talino para ang ating constitution na ito na inyong pinagtibay ng halos 65% ng all councils required to ratify it. Ngayon, may karapatan na po kayong baguhin at pairalin ang konstitusyon na ito. At kung sa mga kapatid natin na tingin nila ay meron pong pagkukulang ito, ay iniimbitahan ko po kayong dalawin ito at embrace it, so that if you embrace it, you can now have the chance to reform it, to modify it, and to add things that you think are needed to be added into this constitution. This is yours. This is not mine. Now it is up to you to improve it, to revise it, and now to give meaning to it. Ito po ay inyo. Ito po ay hindi sa amin. Tapos na po ang aking obligasyon na ibigay sa inyo ang maglahad ng isang konstitusyon na pwede po ninyong baguhin, pwede po ninyong pairalin, at pwede po ninyong bigyan ng additional improvements kung kailangan. At kayo na po, sa pamamagitan nito, ang dapat mamuno for the next 50 years. Through this, you have now a platform, an authority to govern or not to govern, to have a voice in our fraternity that will be reverberating in each and every Triskelion. Maraming salamat po. Isang magandang umaga sa kapwa ko Triskelion, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi yun na rin mga kapatid nating naghahanap buhay sa ibang bansa. Isang mainit na pagpupugay sa inyong lahat. Magigiting kayo. Ngayong araw na ito ay napakahalaga sa ating kapatiran, sapagkat ngayong araw na ito ay ipagtitibay natin yung ating saligang batas. Saligang batas na isang plataforma na siyang magiging bihikulo upang lahat ng alitan, lahat ng problema ng kapatiran ay mapag-aralan at mabigyan ng solusyon. Mga kapatid, maraming salamat sa inyong lahat dahil kung hindi kayo tumulong, malamang hindi namin may susulong itong saligang batas na ito. I would like to make a special mention of the lawyers who helped translate our thoughts into this constitution.
Nagpapasalamat ako kina Attorney Jim Villanueva, Ian Valencia, Attorney Louis Asioche, Attorney Jojo Karagdag at Benji Moraleda. At of course, huwag ninyong kakalimutan, isa sa amin ay isang matikas na abogado, si Attorney Talek Amias Pablo. Banggitin ko na rin ang taus-puso kong pasasalamat kay Mayor Eric Aprica, isang matibay na brad na kung hindi sa kanya, hindi mapagtitipon-tipon dito sa Lipa itong mga brad na gustong pakinggan yung aming formal announcement. Banggitin ko na rin yung mga matitibay at matitikas na brad. Nandyan si Dong Makabata, si Edwin Lagadi, si Nerio Ronquillo, si Bon John Palomares, si Mitch Flores, si Jerry Laut, si Tata Kabilan, si Jonas Ibanez, si Bong Kisigan, at marami pang iba. At siyempre, nandyan din si Nerio at si Dod Peralta. Sila yung mga nagtumulong upang maging isang realidad ang pagkaratifika nitong ating saligang batas. Muli, maraming salamat sa inyong lahat at mabuhay kayong mga brads, dahil kung hindi sa inyo, hindi namin itutulak itong saligang batas na naratifika at idideklara namin ngayong araw na ito. Maraming salamat at mabuhay kayong lahat. Okay na. Magandang umaga ulit mga kapatid. Ako po ay naatasan ng ating mga kuya. Alam niyo naman, ako yung pinakabata na basahin yung aming nilagdaang proklamasyon na yung ating saligang batas ay napagtibay na ng nakakaraming boto ng mga konseho sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas at sa labas ng Pilipinas. Narito po, sa harap ko, ganito po kakapal yung mga pinirmahang dokumento. At manapay, payagan niyo akong basahin sa iyo yung aming nilagdaang deklarasyon. Mga kapatid, basahin ko po. Formal Declaration of Ratification of the Tau Gamma Pi Global Constitution. We, the undersigned founding fathers of the Tau Gamma Pi, namely Rodolfo S.N. Confesor, Roy A. Ordinario, and Talek J. Pablo, hereby formally declare that whereas the Tau Gamma Pi Triskelions Grand Fraternity aims to establish a body that shall be called the Tau Gamma Pi Global, whose condensed name shall be known as TGP Global, which shall serve as the unified umbrella organization of all Triskelions, chapters, councils, borders, associations, and other groupings of all Triskelions worldwide. Whereas, pursuant thereto, we, the founding fathers, authored and caused to be drafted an organic law known as the Tau Gamma Pi Global Constitution to establish the TGP Global and lay down the fundamental principles and structures under which it will exist. Whereas Article 8, Section 8 of the Tau Gamma Pi Global Constitution provides that it shall take effect immediately upon its ratification by a majority of the votes cast, and that the fact of ratification shall be conclusively established by formal declaration thereof, issued by the three founding fathers, namely Rodolfo S.M. Confesor, Roy A. Ordinario, and Talek J. Pablo. Whereas, since the latter part of February 2020 and until the present, the current pandemic situation notwithstanding, the TGP Global Constitution has been presented, deliberated, and voted upon by the recognized councils throughout the world. Whereas, the formal ratification document submitted by the aforementioned recognized council resulted to more than the required majority, or 2/3 of the required council votes, signifying that they have already voted to ratify the TGP Global Constitution.
as shown in the appended report of ratification votes. Whereas, having already attained the majority vote necessary for ratification, it is now incumbent upon us to make this formal declaration. Now, therefore, in the solemn discharge of our duty under the TGP Global Constitution, we, the founding fathers of the Tau Gamma Pi, namely Rodolfo S.M. Confesor, Roy A. Ordinario, and Talek J. Pablo, do hereby formally declare the ratification of the TGP Global Constitution. Signed today, December 12, in Lipa, by Rodolfo S.M. Confesor, Roy A. Ordinario, and Talek J. Pablo. Mabuhay kayo, mga kapatid. Meron na tayo ngayong isang pinagtibay at makatotohanan saligang batas na dumaan sa tamang proseso. From approval to submission for ratification and finally for the declaration. Mga kapatid, ito ang bagong simula, isang gintong panimula sa ating kapatiran. Mabuhay kayo at maraming salamat sa inyong mga nagtitiwala at hindi nawawalan ng pag-asa sa isang magandang kinabukasan ng Kapatirang Tau Gamma Pi. Salamat po. Magandang araw po mga kapatid. Buong puso po akong nagbibigay pugay sa mga chapters, mga municipal at city councils, mga provincial councils, at sa mga regional councils at international councils na nagbigay buhay sa bagong global constitution ng Kapatirang Tau Gamma Phi. Ang inyong maagang suporta at paninindigan sa kahalagahan ng global constitution ay ang nagtulak sa amin para pag-ibayuhin ang aming pagsisikap na itaguyod ito. Sa inyo pong lahat, isang walang hanggang pasasalamat. Mga kapatid, ang ratification o pagpapatibay ng ating global constitution ay isang malaking hakbang tungo sa tunay na pagbabago at pagkakaisa ng ating kapatiran. Ngunit ito po ay hudyat din ng pagsisimula ng isang mahabang proseso tungo sa pagbibigay kahulugan sa mga nilalaman nito. Lubos na mahaba at mabusisi ang trabahong haharapin ng inyong mga kinatawan na hahawak ng katungkulan sa ating TGP Global. Sa oras po na makumpleto na ang TGP Global Board na may 15 miyembro, mag-uumpisa na po na ito ay bumuo ng mga lupon na babalangkas at gagawa ng mga panuntunan na nauukol sa mga sumusunod na komite. Membership Committee, ito po ang lupon na mag-aayos ng listahan ng mga lehitimong triskilyon sa buong mundo. Ang Membership Committee po ang mangangalap ng mga isusumite na listahan na naglalaman ng pangalan ng mga kasapi ng bawat chapter ng kapatiran sa Pilipinas at sa ibang bansa. Ang Membership Committee rin po ang magsasala ng mga pangalan na nasa lahat ng listahan upang tiyakin kung sino ang tunay at ang kolorum na kasapi gamit ang mga impormasyon at ebidensya na kinalap ng lupon. Ito rin pong lupon na ito ang magtatalaga at maglalabas ng serial number na nauukol sa bawat isang triskilyon na kanyang magiging serial number habang buhay. Ang hotline o 24-hour information line kung saan maaaring magtanong kung ang isang individual ay tunay na kasapi o hindi gamit ang serial number ay pamamahalaan ng lupon na ito. Gamit ang makabagong teknolohiya, layo ng Membership Committee na makapagbuo ng isang komprehensibo, kumpleto at napapanahong listahan ng lahat na kasapi ng Tau Gamma Pi sa buong mundo. Number 2, Electoral Committee. Ito po ang lupon na gagawa ng mga panuntunan hinggil sa halalan o eleksyon para sa mga mamumuno ng ating kapatiran mula sa mga chapters
hanggang sa pinakamataas na konseho ng kapatiran. Maglalatag po ito ng mga patnubay hinggil sa patas at malinis na halalan sa bawat sangay ng kapatiran. Sa mga pagkakataon na hihilingin ng isang chapter o konseho, ang mas mahigpit na pamamahala ng proseso, ang mga kinatawan ng lupon na ito ang gagabay at sasaksi sa halalan. Sila din po ang mamamagitan sa mga usaping nakaugnay sa halalan na hindi maayos ng mas mataas na konseho. Finance Committee. Ito ang lupon na mamamahala sa pagtuturo ng tama, bukas at may pananagutang paghawak at paggamit ng salapi ng mga sangay ng kapatiran. Ang Finance Committee po ang magbibigay at magtuturo ng mga kasanayan o training sa lahat ng Master Keeper of the Chest or Treasurer tungkol sa tamang pamamahala ng pananalapi at sa pagkalap ng pondo o fundraising ng mga sangay. Pang-apat po, Audit Committee. Ang Audit Committee po ay ang lupon na nataasang sumuri kung nasusunod ba ang mga panuntunan di lamang sa paghawak ng salapi ng kapatiran kung hindi sa iba pang mga patnubay na pinasusunod para sa mahusay na pamamahala ng kapatiran. Judicial Committee, ito po ang panglima. Ito po ang lupon na mamamahala sa pagdinig ng mga hinaing, reklamo, akusasyon at mga usapin na hindi kayang bigyang katarungan ng chapter o lokal na konseho laban sa isang kasapi, pangkat, sa isang namumuno, sangay at iba pang partido sa loob ng kapatiran. Ang Judicial Committee ang huling yugto o ang last resort sa usaping katarungan. Ito ang magbibigay ng huling hatol sa isang usapin matapos itong dumaan sa proseso ng pagkakasundong usapan o conciliation. Tapos ito po ay meron ding arbitration at ang huli ang pagdinig sa isang kaso na madalas ay may karampatang kaparusahan. Ang Judicial Committee rin po ang magbabalangkas ng kodigo ng mga paglabag sa ating tenets at code of conduct at ang mga karampatang parusa dito. Ito ang magiging gabay ng lahat ng triskilyon pagdating sa mga usaping nararapat bigyan ng solusyon, hatol o hindi kaya ay parusa. Kasama na rito ang mga kaso tulad ng kolorum, pagwawaldas ng salapi, pagtalikod sa tungkulin, pagtanggap ng suhol, pananakit at iba pang paglabag sa ating tenets at code. Nais ko lamang linawin na ang mga usaping ito ay aakyat lamang sa global kapag nabigo ang mataas na konseho na resolbahin ang mga isyong natural. Mga kapatid, ang 5 lupon na ito ay magkakaroon ng katumbas sa bawat chapter, local council, regional council, provincial council at international council. Ang kanilang counterpart sa TGP Global ang gagabay sa kanila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Ito ay dahil gusto naming bigyan ng kakayahan ang bawat sangay ng kapatiran na magpalakad at mamahala ng kanilang sangay sa isang mahusay at epektibong pamamaraan. Taliwas sa sinasabi ng mga kritiko ng TGP Global, nais naming lalong palakasin ang kakayahan ng bawat sangay ng kapatiran maging ito man ay chapter o konseho. Kapag napunuan na natin ang kakayahan ng mga sangay, magbibigay ito ng lalo pang kalayaan o independence sa ating mga chapter o konseho na mag-isang itaguyod ang kanilang sangay. Ito po ang mga kritikal na lupon ng committee. Mayroon pa pong iba. Ngunit dito lamang po sa 5 ito, nakikita na po natin ang gabundok na trabahong hinaharap ng mga mamumuno nito. Ito po ang hamon sa mga maluluklok na pamunuan ng TGP Global. Sana po
tulungan nyo kami na makasatuparan ito. Ito po ang aming isang hamon na hindi pwedeng talikuran. Inuulit ko, sana po tulungan nyo kami sa aming pagtaguyod ng ating bagong TGP Global Constitution. Marami pong salamat sa inyo. Ang importante, meron na tayong constitution na gagabay sa ating kapatiran sa buong mundo. Ang constitution na to, kung nabasa nyo na, ay 15 pahina lamang. High level. No? Mapupuno ito ng bylaws, mapupuno ng implementing rules, at sisimulan ito ng darating na board na i-appoint ng Founding Fathers. At sila ay magtatrabaho hanggang Mayo 2022. Sasama kayo sa pagtulong niyan. Ngayon pala, nasabihin ko sa inyo na pag-recognize ng chapter, kailangan nyo na simulan yung history ng chapter nyo, sino mga founder, etc. At kayong mga mag-a-active sa mga chapter, simulan nyo na ayusin yung inyong biodata. Dahil pag binuksan ng global ang registration ng mga chapter at certification at pagbigay ng serial number sa bawat triskilyon, tatanggap rin kami ng mga reklamo. Tatanggap rin kami ng mga akusasyon na hindi tama yung council na yan, na hindi tama yung officers na yan, na hindi Brad talaga yan. Okay ba yun? Lilinisan na natin yung ating fraternity. Ngayon, sinasabi rin namin na hindi tayo magpipilit sa mga ayaw sumama. Alam nyo naman, siguro, kalahati sa mga na-initiate na Brad sa atin, na-initiate at naging triskilyon, wala na interest sa fraternity. Tama ba yun? I'm sure marami kayong kilala na ganyan. Okay na, hindi na natin silang pipilitin sumali. Ang importante, yung magiging active. Lahat ba kayo magiging active? Ang ibig sabihin ng active, number 1, mag-attend kayo ng meeting ng chapter nyo. Tama? Number 2, sasama kayo sa mga project ng iyong chapter. Okay? Tsaka babayaran nyo yung membership dues nyo. Okay? Maliit lang naman siguro yan. Okay? So, huwag kayo mag-alala. Hindi pa namin nasusulat to, pero pinag-uusapan namin na ang pag-iisip namin ay yung membership dues na kinokolekta ng bawat chapter, mananatili yan sa chapter. Hindi nyo kailangan pakitin. Dapat bawat municipal council, provincial, regional, national, global, may kakayahan na mag-fundraise. Okay? Sabihin ko sa inyo, alam niyo siguro marami tayong Brad na milyonaryo na, di ba? Naniniwala ba kayo doon? At marami silang gustong tumulong sa atin. Kesyo pandemya, kesyo project. Ang problema lang, hindi nila alam kung sino tutulungan nila eh. Kinukwento lang nung Brad sa akin na ng isang Brad sa isang probinsya na merong GovGen na na nag-resign na dahil hindi na siya active. Pero pagdating ng pandemya, naging active, nangongolekta ng funds. Ha? Hindi na mangyayari 'yon, no? Hindi na mangyayari 'yon kasi meron tayong accountability na eh. Meron tayong audit committee. At meron na tayong parusa. Hindi pwedeng lumusot-lusot lang yung mga ganong trabaho. Di ba? So, yun ang nakakasira ng ating kapatiran. Gusto lang natin maayos ang kapatiran, magkaroon ng struktura, lalong-lalo na para sa inyo at sa susunod na 50 taon ng ating fraternity. No? Kami ng mga founding fathers, mga 70s brads, hindi na namin naabutin yung 100th anniversary. No? Sana masayang-masaya yung 100th anniversary nyo. No? Sana yung mga brads na natin, mga matataas na ang posisyon sa kanilang mga company, mga accomplished businessmen, mga accomplished local politicians, mga accomplished presidente ng Pilipinas. Okay ba yun? Kailan tayo magkakaroon ng triskilyon na presidente ng Pilipinas? Baka mauna pang presidente ng US na triskilyon bago Pilipinas. Pero there's that opportunity, hindi ba? There's that opportunity. Malaki ang ma-attain nyo. More than nagawa natin itong first 50 years.
Malaki yung opportunity. At ang makakasira lang sa atin, tayo rin eh. So kailangan, kaya ginagawa ng mga founding fathers itong Triskelion Global. Ito na yung ito yung iiwan nila. Dahil sa, kung kukumpara sa ating lahat, sino bang pinakamalaking interest na itong frat na to ay lumago, ay makilala, maging matagumpay, kundi yung mga nagsimula nito. No? So, congratulations to us all. No? Tagumpay natin to. Global na tayo. We will become an international global fraternity. Okay ba yun? Ha? Proudly made in the Philippines. Ha? Mula sa Pilipinas para sa mundo. Tao Gamma.